Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 3, Aralin 4. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagtukoy sa katotohanan at opinyon ng tekstong impormatibo at wastong gamit ng pandiwang imperpektibo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nauunawaan ang tekstong impormatibo, paglalahad muli o recount ng talambuhay o biography ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan gaya ng mga dalubhasa at iba pa. A. Naibibigay ang sariling reaksyon. B. Natutukoy ang katotohanan at opinyon. Nasusuri ang layo ng teksto. A. Maglahad o recount ng talambuhay ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. A. Pandiwa aspekto nagaganap o imperpektibo. Mga nilalaman. Pagtukoy sa katotohanan at opinyon ng tekstong impormatibo o talambuhay at wastong gamit ng pandiwang imperpektibo. Unang araw. Maikling balik-aral. Hatiin ang klase sa 3 grupo at pumili ng isang kinatawan bawat grupo. Ang bawat kinatawan ay sasagot sa mga tanong mula sa nakaraang aralin. Para sa tamang sagot, sasabihin ng kinatawan ang aabante ako o aatras ang kabilang grupo. Maaaring magbulungan ang grupo upang ituro ang tamang sagot, ngunit tahimik lamang. Ang kinatawan ay kailangang gumamit ng flaglet para magpahayag ng sagot at ang unang makapagtataas nito ang sasagot. May 5 segundo lamang upang ibigay ang tamang sagot. At ang unang grupo na makakatatlong abante ang mananalo. Narito ang unang tanong. Sino ang kauna-unahang atletang Pilipinong weightlifter ang nagwagi ng gintong medalya sa Summer Olympics? Ang tamang sagot ay si Heidelin Diaz. Ikalawang tanong. Saang lungsod ginanap ang 2020 Summer Olympics? Ang sagot ay Tokyo. Ikatlong tanong. Saang lungsod sa Mindanao lumaki si Heidelin Diaz? Ang tamang sagot ay Zamboanga City. Ikaapat na tanong. Ilang taon si Heidelin Diaz nang magsimulang maglaro ng weightlifting? Ang tamang sagot ay 11 taong gulang. Ikalimang tanong,
Anong taong gulang unang nagwagi si Heidelin Diaz ng gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Thailand? Ang tamang sagot, 2008. Dumako na tayo sa sang-ayon at di sang-ayon. Magbibigay ng pahayag ang guro at tatanungin ang mga mag-aaral kung sila ay sang-ayon o di sang-ayon batay sa sarili nilang reaksyon. Para sa sang-ayon, thumbs up, at thumbs down naman para sa di sang-ayon. Una, dapat gamitin sa tamang paraan ang taglay na talento ng isang tao. Thumbs up or thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Ikalawa, isinasantabi ang talento kapag nakaranas ng pagkabigo sa buhay. Thumbs up or thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs down. Ikatlo, matutong magpakumbaba habang hinahasa ang taglay na talento. Thumbs up or thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Ikaapat, nararapat na sarilinin at huwag ipakikita sa iba ang taglay na talento. Thumbs up or thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs down. Ikalima, pinaghuhusay ang talento at patuloy na pinauunlad ito anuman ang katayuan sa buhay. Thumbs up or thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Bigyan ng angkop na kahulugan ang salitang nakasalungguhit sa loob ng pangungusap. Una, nakamit ni Leia ang kasikatan dahil sa kanyang angking husay sa pag-awit. Ang salitang may salungguhit o nakapula ay nakamit. Kahulugan, nakuha o natamo. Ikalawa, maituturing na isa sa pinakamahusay sa larangan ng pag-arte sa teatro si Leia. Ang salitang may salungguhit o nakapula ay pag-arte. Kahulugan, pinakamagaling o pinakakilala. Ikatlo, ang pagyabong ng talento ni Leia ay bunga ng kaniyang sipag at tiyaga. Ang salitang may salungguhit o nakapula ay pagyabong. Kahulugan, pag-unlad o paglago. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa, pagtukoy sa katotohanan at opinyon ng tekstong impormatibo o talambuhay. Pagproseso ng pag-unawa, mga panimulang tanong. Sasagutin ng mga mag-aaral ang panimulang tanong bago basahin ang teksto. Una, ano sa tingin ninyo ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon?
Ikalawa, may mga palatandaan kayang pahayag upang matukoy ang katotohanan at opinyon? Ikatlo, narinig na ba ninyo ang pahayag na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Pagpapabasa ng teksto. Hahatiin sa 4 na pangkat ang klase at ipapabasa sa bawat pangkat ang itinalagang talata. Matapos basahin ang bawat talata ay tatawag ang guro ng sasagot sa tanong na nakaugnay sa nilalaman ng teksto. Ang talambuhay ni Lea Salonga. Si Lea Salonga ay isang kilalang mang-aawit at aktres sa Pilipinas. Nakamit niya ang pandaigdigang kasikatan dahil sa kanyang kahusayan at kakayahang magbigay buhay sa iba't ibang papel sa teatro at pelikula. Siya ay ipinanganak noong Pebrero 22, 1971 sa lungsod ng Maynila. Ang kaniyang mga magulang ay sina Feliciano Genuino Salonga, isang opisyal sa hukbong dagat ng Pilipinas, at Maria Ligaya Alcantara na may lahing Tsino at Espanyol. Sa edad na 7 taon, nagsimulang kumanta at umarte si Lea sa mga lokal na produksyon. At sa edad na 10, nakakuha siya ng kanyang unang profesional na papel sa musical na The King and I bilang si Princess Ying Yawolak. Noong 1981, nanalo siya ng pangunahing papel sa musical na Annie at sumali rin sa cast ng The Sound of Music bilang isa sa mga anak ni Von Trapp. Ang pagyabong ng kanyang karera ay nagsimula noong 1989 nang siya'y mapiling gumanap bilang Kim sa musical na Miss Saigon na nag-premiere sa West End, London. Ang kaniyang magaling na pagganap ay kumuha ng malalaking papuri. Kabilang dito ang pagkapanalo niya sa prestihiyosong Olivier Award para sa Best Actress in Musical. Matapos ang kanyang tagumpay sa Miss Saigon, inimbitahan si Lea na mag-audition para sa papel ni Jasmine sa animated film ng Disney na Aladdin. Ang kanyang bersyon ng A Whole New World ay nagbigay sa kanya ng nominasyon para sa Academy Award para sa Best Original Song, at siya ay naging unang babaeng Asyano na nanalo ng Tony Award para sa Best Actress in a Musical. Bilang isang kilalang mang-aawit at aktres, marami nang nagawa si Lea Salonga sa Pilipinas. Narito ang ilan sa kanyang mga nagawa. Una, nagpakita siya ng kanyang suporta sa iba't ibang kampanya para sa kabutihan ng bayan, kabilang ang kampanya para sa edukasyon, kalikasan at karapatang pantao. Ikalawa, isa siya sa mga nagtatag at nagsusulong ng Philippine Educational Theatres Association o PETA na naglalayong magbigay ng edukasyon at pag-unlad sa mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng sining. Ikatlo,
Nagbibigay siya ng kanyang oras at talento sa mga proyekto ng United Nations Children's Fund o UNICEF sa Pilipinas upang matulungan ang mga batang nangangailangan. Ika-4, siya ay nagtayo ng Lea Salonga Foundation na naglalayong magbigay tulong pinansyal sa mga kabataang may potensyal sa sining. Ika-5, bilang isang magaling na mang-aawit at aktres, siya ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang paglahok sa mga pang-international na proyekto, kabilang ang Miss Saigon at Les Miserables, sa West End, London at Aladdin ng Disney. Ika-6 at ang panghuli, siya ay nagtanghal din ng mga konsyerto sa Pilipinas at nagbigay ng inspirasyon at aliw sa kanyang mga tagahanga. Sa personal na buhay, maraming aral ang maaaring mapulot ng mga tao sa buhay ni Lea Salonga. Una, si Lea Salonga ay isang ehemplo ng pagiging matyaga at determinado sa kanyang propesyon. Mula sa kanyang pagkabata, nagsikap siyang matuto ng mga awitin at patuloy na nagsanay hanggang sa naging isa siyang magaling na mang-aawit. Kahit sa paglipat niya sa ibang bansa at sa pagsabak sa iba't ibang proyekto, hindi siya nagpatinag sa kanyang pangarap at patuloy na nagtrabaho para makamit ang mga ito. Pangalawa, si Lea ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtiyatiyaga sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Bilang isang artista at mang-aawit, hindi siya naging kontento sa kanyang mga natutunan at patuloy na naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang kasanayan. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong unibersidad at nagsanay sa iba't ibang musikal na nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanyang propesyon. At pangatlo, si Lea ay isang modelo ng kababaang loob at kabutihang asal. Kahit na siya ay isang sikat na artista, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan at patuloy na nagbibigay ng oras at tulong sa kanyang kapwa. Nakita rin sa kanyang mga pagpapahayag sa media na siya ay isang tapat na asawa, ina, at isang responsableng mamamayan. Si Lea Salonga ay isang modelo ng tagumpay, determinasyon, pagtiyatiyaga, may pagpapahalaga sa edukasyon, kababaang loob, kabutihang asal at pagsisikap sa pagtulong sa kapwa. Mga gabay na tanong. Ang sumusunod na tanong ay sasagutin ng mag-aaral batay sa talatang kanilang binasa. A. Anong larangan nakilala si Lea Salonga? Ang sagot, siya ay nakilala sa larangan ng musika at teatro bilang mang-aawit at aktres. B. Ilang taon si Lea Salonga nang magsimula siyang umarte at kumanta? Ang sagot, nagsimula siyang umarte at kumanta sa edad na 7. C. Anong tagumpay ang nakuha ni Lea Salonga noong 10 taong gulang pa lamang siya?
Ang sagot, nakuha niya ang kanyang unang profesional na papel sa musikal na The King and I. A. Paano nagsimula ang karera ni Lea Salonga sa mga teatrikong palabas? Ang sagot, nagsimula siya sa lokal na produksyon kabilang ang The King and I at napansin sa musikal na Annie. B. Ano-anong mga prestihiyosong pagkilala ang napanalunan ni Lea Salonga? Ang sagot, Olivier Award para sa Best Actress in a Musical, Tony Award para sa Best Actress in a Musical, at nominasyon sa Academy Award para sa A Whole New World. A. Ano-ano ang naiambag ni Lea Salonga sa bansa bilang isang aktres at mang-aawit? Sagot, suporta sa kampanya para sa edukasyon, kalikasan at karapatang pantao. Pagtulong sa mga proyekto ng UNICEF. Pagtatag ng Lea Salonga Foundation at pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng international na proyekto. B. Ano-anong mga katangian ang magsasabi para maging modelo ng kanyang kapwa si Lea Salonga? Mga sagot, tiyaga at determinasyon, kababaang loob, dedikasyon sa sining at edukasyon, pagtulong sa kapwa at pagiging responsableng mamamayan. Pagbabalik sa mga panimulang tanong. Una, sa iyong palagay, ano ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Ang sagot, ang katotohanan ay isang pahayag na may basehan at maaaring patunayan, samantalang ang opinyon ay sariling pananaw o paniniwala na maaaring magbago batay sa damdamin o paniniwala ng isang tao. Ikalawa, may maituturing kayang mga palatandaan na pahayag upang matukoy ang katotohanan o opinyon? Ang sagot, oo, ang katotohanan ay karaniwang may ebidensya, datos o suporta mula sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang opinyon naman ay karaniwang gumagamit ng mga salitang nagpapahayag ng damdamin tulad ng sa palagay ko o sa tingin ko. Ikatlo, narinig na ba ninyo ang pahayag na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang sagot, ibig sabihin nito, ang pag-alam at pagtanggap ng katotohanan ay nagbibigay ng linaw sa isipan at puso ng tao at nakakatulong ito upang maiwasan ang pagkalito o panlilinlang. Ang katotohanan at opinyon. Katotohanan. Katotohanan, ito'y mga pahayag na batay sa totoong kaganapan at may mga batayang pinagmulan. Maaaring ito'y bunga ng mga pag-aaral. Maaari rin namang ito'y nakabatay sa mga limbag sa teksto. Sa makatuwid, may mga sangguniang maaaring tingnan upang ang isang impormasyon o kaalaman ay masabing totoo. May mga ilang palatandaan para makilala ang isang pahayag na nagsasaad ng katotohanan.
Halimbawa, ayon sa, batay sa resulta, mula sa pahayag ni, mababasa sa, pinatotohanan sa pag-aaral ni, at iba pa. Gamit sa pahayag. Ayon sa tekstong binasa, si Lea Salonga ay naglalaan ng kanyang oras at talento sa mga proyekto ng United Nations Children's Fund o UNICEF sa Pilipinas upang matulungan ang mga batang nangangailangan. Batay sa resulta ng pag-aaral, may 8 iba't ibang kahusayan ang mga tao o kilala sa tawag na multiple intelligences. Opinyon. Tumutukoy ito sa pananaw ng isang tao o ng isang pangkat. Ang opinyon ay maaaring pasubalian kung may mga diskursong makapagsasabi ng mas higit na totoo. Ito'y mga personal na haka-haka o palagay lamang ng isang tao. Wala itong tiyak na basehan maliban sa sariling paniniwala ng isang taong nagsasabi nito. May mga halimbawang pahayag rin na nagsisilbing palatandaan para masabing ang isang diskurso ay opinyon lamang. Halimbawa, para sa akin, palagay ko, nakikita ko, palagay ko lamang, sa tingin ko, sa aking pakiwari, kung ako ang tatanungin, buo ang aking paniniwala at iba pa. Gamit sa pahayag, sa tingin ko, mas magiging mahusay ang isang tao sa kanyang napiling larangan kung patuloy niya itong pauunlarin. Para sa akin, dapat ay hindi pinagmamayabang ang angking talento. Sa halip, ito'y ibinabahagi upang maging inspirasyon ng ibang tao. Pinatnubayang pagsasanay, sulat katotohanan. Muling balikan ang binasang teksto. Tukuyin kung ang pahayag ay nagsasaad ng isang katotohanan o di katotohanan. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Una, ayon sa akda, ipinanganak si Lea Salonga noong Pebrero 22, 1971. Katotohanan o di katotohanan? Ang sagot, katotohanan. Ikalawa, batay sa teksto, may lahing Tsino at Espanyol ang ina ni Lea Salonga. Katotohanan o di katotohanan? Ang sagot, katotohanan. Ikatlo, isinasaad ng teksto na gumanap bilang Kim si Lea Salonga sa musikal na palabas na Miss Saigon. Katotohanan o di katotohanan? Ang sagot ay katotohanan. Ikaapat, isinasaad ng babasahin na inawit ni Lea Salonga ang A Whole New World sa musikal na Miss Saigon. Katotohanan o di katotohanan? Ang sagot ay di katotohanan. Ikalima, binanggit sa nasabing akda na isa si Lea Salonga sa nagtatag at nagsulong ng Philippine Educational Theater Association o PETA. Katotohanan o di katotohanan? Ang sagot ay katotohanan.
paglalapat at pag-uugnay. Ano sa tingin mo? Magbibigay ng sariling opinyon ang mag-aaral batay sa tanong na ibibigay ng guro. Gagamit ng mga palatandaang pahayag upang maipakita ang sariling opinyon batay sa nasabing tanong. Isusulat ng mag-aaral sa kabilang hanay ang kanyang opinyon batay sa isinasaad ng tanong. Unang tanong, paano kaya matutuklasan ng isang batang katulad mo ang angking talento? Maaaring sagot, matutuklasan ko ang aking talento sa pamamagitan ng pagsubok sa iba't ibang bagay, tulad ng pagguhit, pagkanta, pagsayaw o paglalaro. Mahalaga rin ang suporta ng pamilya at guro upang gabayan ako. Ikalawang tanong, nararapat bang suportahan ng mga magulang ang talento o hilig ng kanilang mga anak? Bakit? Maaaring sagot, oo, dapat suportahan ng mga magulang ang talento ng kanilang anak dahil ito ang magpapalakas ng kanilang tiwala sa sarili. Sa tulong ng mga magulang, mas madaling mahasa ang talento at magtagumpay sa hinaharap. Ikatlong tanong, ang talent o husay ba ng isang tao ay nararapat na ipinagmamayabang? Bakit? Maaaring sagot, hindi kailangang ipagmayabang ang talento dahil mas mahalaga ang pagiging mapagkumbaba. Ang pagpapakita ng talento ay sapat na upang makita ng iba ang iyong galing. Kaugnay na paksa bilang 2. Wastong gamit ng pandiwang imperpektibo. Pagproseso ng pag-unawa. Suri pangungusap. Tingnan ang mga pahayag. Suriin ang may salungguhit na salita. Tingnang mabuti ang kayarian ng bawat salitang may salungguhit. Una, umawit si Lea Salonga sa harap ng kanyang mga kababayan sa Estados Unidos. Ang salitang may salungguhit o nakapula ay umawit. Ikalawa, ipinakita niya ang kanyang husay sa pagsayaw sa entablado. Ang salitang may salungguhit o nakapula ay pagsayaw. Ikatlo, matyagang nag-aral si Lea Salonga para sa kanyang pangarap. Ang salitang may salungguhit o nakapula ay nag-aral. Ito'y mga salita na binubuo ng salitang ugat at mga panlapi na nagsasaad ng kilos. Katuturan o kahulugan ng pandiwa. Mga pahayag at o mga salita na nagsasaad ng kilos, galaw o isang gawa. Ang pandiwa ay maaaring mabuo sa isang salitang ugat at panlapi. Halimbawa, mag plus laro equals maglaro. Plus kanta equals kumanta. Plus kain equals kumain. Ang aspektong imperpektibo. Ito ang katumbas ng nakasanayang tawag sa kilos na isinasagawa ng kasalukuyan o pangkasalukuyan. Tandaan, upang matulungang matukoy ang aspekto ng pandiwa,
Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagtukoy ng anyong pawatas ng salitang nagpapahayag ng kilos. Narito ang mga halimbawa. Anyong pawatas, una, plus sayaw equals sumayaw. Imperfektibo, sumasayaw. Ikalawa, plus iyak equals umiyak. Imperfektibo, umiiyak. Ikatlo, nag plus sulat equals nagsulat. Imperfektibo, nagsusulat. Mahalagang paalala, ang mga salitang nabanggit sa aspektong imperfektibo ay kakikitaan ng pag-uulit sa unang baybay ng salitang ugat. Maaaring mabago ang posisyon nito. Maaaring mahiwalay ang isang titik at magkaroon ng panlapi sa pagitan nito at maaari rin namang sa magkasunod na pantig ito makikita. Pinatnubayang pagsasanay. Isulat sa aspektong imperfektibo ang mga salita at gamitin ito sa isang makabuluhang pangungusap o pahayag. Una, tumakbo. Ikalawa, umarte. Ikatlo, umawit. Ikaapat, naggitara. At ikalima, tumawa. Narito ang mga maaaring sagot. Una, tumakbo, tumatakbo. Pangungusap, araw-araw, tumatakbo si Ella sa parke para manatiling malusog. Ikalawa, umarte, umaarte. Pangungusap, umaarte si Ben sa entablado bilang bida sa dula ng kanilang paaralan. Ikatlo, umawit, umaawit. Pangungusap, umaawit si Leia tuwing linggo sa simbahan bilang bahagi ng koro. Ikaapat, naggitara, nagigitara. Pangungusap, nagigitara si Carlo tuwing may oras siya para mag-practice. At ikalima, tumawa, tumatawa. Pangungusap, tumatawa si Mia sa mga biro ng kanyang kaibigan. Ikaapat na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Hulaan mo, kilos ko. Hahatiin sa 4 na pangkat ang klase. Magbibigay ng kategorya ang guro hingil sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw, mga gawain sa bahay, sa opisina at iba pa. Pipili ng isang aktor o gaganap sa kilos ang bawat pangkat. Isusulat nila sa isang malinis na papel ang kanilang sagot. Ang nararapat na isasagot ng bawat pangkat sa salitang nagsasaad ng kilos ay nasa aspektong imperfektibo dapat. Ang unang pangkat na makakakuha ng 3 puntos ang idedeklarang panalo sa gawain. Pabaong pagkatuto, katotohanan o opinyon, dugtungan. Ang pahayag na nasa ibaba, isulat ang iyong sagot sa nakalaang espasyo. Una, masasabi kong ang isang pahayag ay katotohanan kung masusuportahan ito ng ebidensya, mga datos o totoong impormasyon na hindi maikakaila at tanggap ng karamihan.
Ikalawa, masasabi kong ang isang pahayag ay opinyon kung ito ay batay lamang sa pananaw, damdamin o paniniwala ng isang tao at maaaring magkaiba-iba ang interpretasyon ng iba. Pagninilay sa pagkatuto. Natunghayan sa tekstong binasa sa ating aralin ang tungkol sa talambuhay ni Lea Salonga. Mula sa tekstong nabanggit, malinaw na ipinakikita nito ang pagsusumikap ni Lea Salonga upang makamit ang pangarap sa buhay. Kakikitaan ang teksto ng mga katotohanang naganap sa buhay niya sa pagtamo ng tugatog ng tagumpay sa larangan ng pag-arte at pag-awit. Mula sa talambuhay ni Lea Salonga, mapanghahawakan ito ng bawat isang mag-aaral na patuloy na mangarap sa kanilang buhay. Sa mga mag-aaral na nagtataglay ng iba't ibang talento, may mga patimpalak na nag-aanyaya upang ipakita ang natatanging galing. Tunghayan ang halimbawang patalastas sa ibaba. Tukuyin kung ano ang layon ng visual ng anunsyong ito. Ang anunsyo sa poster bilang isang tekstong biswal. Ang anunsyo ay isang paraan ng pagpapakalat ng impormasyon upang humikayat ng mga tao na makibahagi, makiisa, makialam at magkaroon ng kaalaman hinggil sa isang partikular na gawain. Maaaring makita sa iba't ibang forma o estilo ang anunsyo, maaaring mapanood sa telebisyon, marinig sa mga radyo o makita sa mga poster. Sa mga tekstong biswal katulad ng poster, ang bawat anunsyo ay nagtataglay ng iba't ibang layunin gaya ng mga sumusunod. Una, nanghihikayat na makilahok sa isang gawain. Ikalawa, nagbibigay ng mahahalagang impormasyon. Halimbawa, mga dapat tandaan sa panahon ng kalamidad. Ikatlo, nagbibigay babala sa mga maaaring masasamang dulot ng isang gawain. At ikaapat, nagpapabatid tungkol sa mga mahahalagang kaganapan sa paligid. Pagsusuri sa biswal na anunsyo, mga gabay na tanong. Una, batay sa nakasulat sa biswal na patalastas, ano ang layunin nito? Ang sagot, ang layunin ng patalastas ay hikayatin ang mga Pilipinong may talento na mag-audition para sa Pilipinas Got Talent Season 6 at ipakita ang kanilang husay bilang world-class performers. Ikalawa, mula sa biswal na patalastas, sino-sinong individual ang hinihikayat nito? Ang sagot, hinihikayat nito ang mga individual na may talento sa iba't ibang larangan, tulad ng pagkanta, pagsayaw, pagpapatawa at iba pang natatanging kakayahan. Ikatlo, sa iyong palagay, paano mo mahihikayat ang iyong kapwa na lumahok sa mga ganitong patimpalak? Ang sagot, mahihikayat ko sila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mga oportunidad na maaaring makuha nila tulad ng pagpapakilala ng kanilang talento, pagkakaroon ng karanasan sa isang malaking patimpalak at ang posibilidad na maabot ang kanilang mga pangarap. Maaari rin akong magbigay ng suporta at pag-encourage sa kanilang tiwala sa sarili. Pagsusulit, pagsusulat. Sumulat ng isang maikling talambuhay ng iyong hinahangaang tao dahil sa kanyang taglay na talento, mga awit, artista, manlalaro at iba pa. Kinakailangang ang mga impormasyon na nakapaloob ay may katotohanan at iwasan ang paggamit ng mga pahayag na nagtataglay ng mga opinyon. Tiyaking gumamit ng mga sanggunian
upang maging masinop ang bubuuing talambuhay. Narito ang rubric para sa pagmamarka. Paraan ng pag-i-score. Mga pamantayan, organisasyon ng mga ideya at wastong gamit ng mga salita at estruktura ng mga pahayag. 5 puntos ang napakahusay, 1 puntos naman ang kailangang magsumikap sa paggawa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!